Alright, panibagong trouble ang ating na-encounter pagka umaahon ay nahihirapan. Mihina siya. Parang mamamatay ang makina. Low power, walang check engine, walang issue sa kuryente. Ayun ang trouble niyan, pero mahina sa ahon. Pero di namamatay ang makina. At wala ring usok. Ayan ay papindings natin ngayong araw. Bali, ang issue niyan guys ay pagka nakakaamoy ng mataas, matarik ay kinakapos siya ng hatak, nanghihina siya, parang mamamatay yung makina. Pero chinik ko na yung wiring niyan ay wala namang problema yung mga harness, okay naman yung mga output ng kuryente. Pero pagka nakakaamoy ng ahon, yun, nanghihina siya. Ayan, at chinik na namin yung mga linya, yung sa supply ng diesel. At mayroon nga kami nakita namin dyan na yung ano niya, yung filter niya ay barado na. Kaya yan, makikita natin yan yung filter, sobrang dumi na. Ayan, subaybayan po ninyo yung ating paggawa dyan. Marami naman kasing pinaggagalingan ang low power. Minsan, yung kuryente, mahina yung karga ng alternator. Tapos yung iba naman, naglulos connection doon sa mga sakit. At yung iba naman, pag naaag-ag, yung mga connector niya, nagdi-disconnect. At yung iba naman sa injector, baka may backlick, baka nagre-return lang. Kasi kung ilan yung piston, yung sasakyan, tapos isa lang yung dyan yung mag-backlick, ayun, nagkakaroon siya ng low power din. Pero ito, iba naman ay issue nito. Kompleto naman siya. Kompleto naman yung supply niya sa injector, tapos yung okay naman yung wiring niya. At ayun nga. Ayan, may bago ng filter. At papakita ko sa inyo kung gaano karumi yung filter. Ayan yan, tinanggal ko yung filter. Isa yan sa nagiging cause ng paghina ng sasakyan. Nabubulunan na o nabibilaukan na siya. Kaya nawawala na rin yung power ng kanyang makina. Humihina na siya. Ayan, parang krasa na siya. Imbis na diesel na yung pumasok dyan ay minsan hangin na. Kaya kahit naka-segunda tersera, mahina na talaga kasi kinakapos na siya ng diesel. Isa po yan sa paghina ng makina. Marami kasing cause ang paghina ng makina. Either sa sa diesel, sa kuryente. Marami pong mga pinagmumulan yan. Hindi lang isang pinanggagalingan ng mga low power. Ayan. Minsan yung sa exhaust, minsan nag-stick. Yung sa intake naman, barado na rin yung intake manifold niya. Barado din, may mga karbo na. Minsan naman doon sa tambutso, yung may catalytic, nag-low power din yan. Tapos yung iba naman, yung galing pang Japan ay hindi pa naman naka-remap. Isa rin yung sa low power. Nagda 900 lang yung RPM. Pag nare-remap na, nagiging 1.2 na. Marami din pong pinagmumulan yung mga low power na yan. Ayan, pinalitan ko na siya ng bagong filter. Tapos yan, may o-ring. Binalik ko yung o-ring niya. Tapos yan guys, mayroon pa din naman dalawang bandi bolt yan. Check nyo rin yung yung return ng bandi bolt. Galing sa return, meron yung bulitas, may spring yun. May minsan kasi pag naghahanap ng strainer yung ibang yan, minsan kasi driver ang gumagawa, nawawala yung spring, tapos yung bulitas tumatalsik yun. Minsan hindi nila mapapansin yun.
Meron akong na-experience na gano'n na sabi ko hindi tumitigas yung yung pag biniblade mo siya, pag pinapap mo siya hindi tumitigas. Yung pala yung bulitas na wala. Tapos may minsan dalawang bandibot yan, nagkakapalit yan. Isa rin yan sa minsan kaya hindi umaandar yung unit. Kahit paamuyan mo siya ng gasolina, hindi pa rin umaandar. Kasi pag binilate natin yan, check valve niyan, dapat maglalak yan. Magtitigas yan. Kasi kung panay lang yung blade natin, nadidiretso lang, nagre-return lang, may problema yung control valve niyan. Yung check valve. Diyan, nalugaw din ako niyan. Minsan naka-experience ako niyan, walang bulitas. Yung sa strainer, spring. Kailangan titingnan din natin yun. Ayan, pagka mga fully electronic, check din natin yung supply ng battery. Dapat hindi siya bababa ng 13 volts. 12.50 bagsak na mga kaibigan yan. Dapat mga pagka 24 volts dapat 27 hanggang 25. Pag nag 24.50 bagsak na yan. Ang karga lang, accurate natin dyan ay 26, 27. Pag nag 28, 29, overcharge yan mga kaibigan. Kaya chinecheck ko na yan, biniblade ko na yan, pinalabas ko na yan hangin. At yan ay susubukan na natin yan mapaanda rin. Ayan, pinalabas ko na yung dyan. Binilade ko na yan, pinalabas ko yung hangin dyan. Yan, biniblade ko na yan. At hindi naman sa lahat ng panahon ay ipa-scan natin. Pa-check muna natin sa mechanical, sa mekaniko o kaya sa electrician. Pag talagang na-check na ay saka natin ipa-decide na ipa-scan kasi mahal din ang pagpa-scan. Marami din kasi dahilan ng low power. Hindi rin minsan hindi nadadala ng remap, minsan nadadala ng remap. Pero bumabalik din pag hindi talaga natin natuko yung pinakasira ng unit. Ayan, dinarahan ko na. At ayun, nakita pa yung balon-balonan natin dyan. Ayan, inigpitan ko na yung yan, ang pinaka filter. At yung aking YouTube channel at Torres the Electrician, huwag po ninyong kalilimutan i-subscribe para update kayo sa panibago ko pong video, para ma-notify kayo sa aking panibagong video. Huwag niyo kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel Torres the Electrician at mag-ingat po tayong lahat sa ating pang-araw-araw na hanap buhay. At ayan na nga, binaba na natin ang cab niyan at mag-titisting na tayo kung at mamayang gabi ay meron naman yan ng biyahe. At kung wala nang tawag, siyempre okay na yung unit. Pagka may tawag, gustong sabihin, tirik uli. Ayan, sinusi na natin yan. Sinusi na, ayun. At pinaandar na nga. Ayun, hindi pa nga umandar, nalubat ata nga yan eh. Yung battery may ready Sinals pa namin yung